kamamis at mga ka-espesyal. 4:30 AM. Biyahe kami. Merong check up si Daniela sa kanyang cardio. Wala pang tulog yan, pero naka-smile. Hello ka. Hello sa inyong lahat. Come on. Hi. 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 Yan, mag-abang kami ulit ng bus as usual. Ang dami ng estudyante. Mahirap nang sumakay. Pasukan na. Sa dulong-dulo kami na upuan ng papa niya na andyan. Buti na lang nakaupo pa kami. Nagutom na siya guys. Ang haba ng nilakad namin. Nasa dulong-dulo na kami ng hospital. Papunta na kami sa main gate. Yan, haba ng pila. Doon ang papa niya nakapila. Sobrang haba ng pila. Nasa likod na kami. Kasi kami ng bahay is 4:15, tapos nakasakay kami 4:30 na. So guys, umabot kami ng 1.5 oras ng biyahe. Ang bagal-bagal ng nasakyan naming bus. Si Janela walang kain, umalis sa bahay. Kumakain na siya. Gusto na niyang kumain. Magbubukas kasi yung OPD. Nagpapapasok sila is 6:30 ng umaga or 7 o'clock ng umaga. So, anong oras na po ba? Anong oras na ba? Alas 6. 6:30 po kasi sila nagpapapasok. Asahan mo pagka Wednesday, maraming nagpapacheck up. Monday, Wednesday, at saka Friday. Maraming nagpapacheck up. Sa check up kami nakapila. So lahat ng magpapacheck up, whether cardiologist, endocrinologist, pulmonologist, internal medicine, general medicine, iisa po lang ang pila niyan, pero magkakahiwa-hiwalay lahat mamaya pagka nabuksan na. May kanya-kanyang doktor yung mga yan. Walang-wala ka talaga, mahirap pa sa buhay, magtitiyaga kang pumila sa ganitong hospital, sa public hospital. Pero meron din naman na sa mga middle class o may mga kaya sa buhay na pumipila din. Kasi nga free po yung yung check-ups. Walang bayad yung check-up kasi. Kaya marami ding pumipila na may kakayanan magpa-doktor sa pribadong hospital, pero mas gugustuhin nilang pumila dito. .51 pa lang guys. Antay pa kami ng 30 minutes. Sabihin mo pag umihi ka, ha? Naiihi ako kamo.
may regla pa si Janela, so ayaw niyang mag-napkin. Ang ginawa ko, dalawang undies, dalawang panty yung ginawa kong ano niya. Para hindi siya matagusan. At saka legging siya ng black para hindi siya para hindi makita yung tagus niya pag natagusan siya. Kumain siya ng isang pandesal. Salita ang Janela, ang dami nakatingin sa kanya. They are staring at her. Ano? Nakatingin sila sa anak ko. Oh, yan. Nagugulat sila siguro kung anong meron siya. Ang papa niya, layo na. Halika na na kung nalakad na, oh. Nausad na, oh. Yan. Pinapapasok na. Oh. Ayan na, dali, papa. Ipapapasok na kami. Kaya ka na gusto. Hawak, Ano ka naman kaya yun? hawak na kay papa, dali. Mister! Nangatingin sila kay Janela ko. Nagugulat sila siguro kung Ako sino. nakakansis kaya. Ito ka na kasi. Tutulog ka. Tutulog. Ay. Walang tulog yan. Hindi pa Ano natutulog. kaya mo? Ini mo. Yes! Kaya mo siya kung anong gusto niyang sabihin. Yung iba nakatingin sa kanya, yung sila hindi nila alam na special child yan. Na PWD yan. Nakatinginan na yung iba. Saka kapanood mo yan ng kung ano-anong pinapanood mo. Horror kasi yung pinapanood niya. Mahilig sa horror. Dali mo to. Ayaw mo? Mabigat naman. Ayaw niya. Baka ng wash ko. Ang ganito. Yung pag pinagkainan niya, nililigpit niya. Pero yung Wala ka ng kwe. ilang taon. Wow. Ito, 20, mag-22 na. Ay siya, parang nag-picnic lang dito sa hospital. Ang dami niyang uutos. Mga tonggo. Ang papa niya kawawa naman. Wala pang tulog yan. Galing trabaho, diretso kami dito. Ayan, hindi natuloy ako nakapila doon sa isang sadya namin na para malibre siya sa ultrasound niya. Ayan, ang baon na niluto ko. Ayan. Mag-ano muna siya. Hindi naman lagi-lagi ang processed food. Ayan. Hindi na po ako kasi nakapagluto, guys. Puyat din ako. Siya puyat din, lahat puyat. Siguro mamaya pagdating namin bagsak kaming lahat. O kung hapon na matapos, papasok ang papa niya, di wala na ulit tulog. Ganyan po kami pagka pupunta kami dito sa PGS. Natulog kasi siya maghapon. So hindi na siya natulog kagabi. Nagalit pa yan sa akin. Nguyain mo mabuti, dahan-dahan. Huwag ubusin ang kanin. Pasok na kami sa loob.
Tapos, pag wala kaming maupuan sa loob, labas kami. Kasi ang init sa loob, guys. Ang init sa loob. Nakasalampak kami. Ang mga pasyente nakasalampak. Sila sa harapan ng malaking electric fan. Yan. Wala pa siyang doktor. Alas 10 na ng umaga. Napunta namin dito ay June 18 para sa kanyang creatinine at saka potassium na laboratory. So, nakuha namin yun ng free. Tapos yung kanyang kidney schedule na ultrasound ay sa September 25 na. So, hindi sila pumayag na ma-ultrasound siya by June kasi maraming naka-schedule. So, kailangan ng doktor niya sa endocrinology yung ultrasound ng kidney niya. Siguro ipapagawa namin sa labas. Ipapagawa namin sa labas yung endocrinology na. Ay, napagawa na pala namin. Result na lang. So, ulitin na lang namin kasi free naman yung ultrasound niya sa September para every 3 months tignan kung may pagbabago or imamatch nila yung ultrasound sa ibang hospital at sa yung ultrasound ng kidney niya dito sa PGH, pagtugmahin nila kung parehas ba sila kasi for early detection ng kanyang CKD. Tok na si Daniela. Tapos ang kanyang check-up Blood na. 10:30. Huwag mo lang protein ko. Ay, 11 pala. Pauwi na po kami. 11:30 na. Makarating kami sa bahay siguro mga alauna. So, ang mister ko wala pang tulog. Wala pa siyang tulog. Ako rin. Hindi lang po ang aking tulog. Si Janela naka-eat